So hello sa mga J-Vlog, welcome ulit for another content and for today's video. Full review natin ngayon ang isa sa pinakamura rin na smartphone na pwede nyo makonsider this 2026, which is the Honor X5C Plus. Maganda kaya ito na kayang perfect smartphone or entry-level smartphone para sa inyo. Tara, pag-usapan natin. Na mga idol, for today's video, yan, full review natin ang isa sa entry-level smartphone or possible budget smartphone na pwede nyo makonsider ngayon 2026, which is the Honor X5C Plus. So, itong smartphone na to is ilang araw na natin pinag-uusapan when it comes sa mga, alam mo yun, yung mga ibang side nito when it comes sa discussion. Pero dito, full review natin siya. And again, when it comes sa SRP niya, the SRP of this smartphone is 7,000 pesos for the 4GB 128. Ang magandang balita kasi mga idol dito sa online. So pag nagsisale kasi ang Honor, ito kasi nakuha ko to ng napakagandang deal. So dito sa ating product link, so yung link ng Honor X5C Plus nandito lang sa video natin. Tapos yung video, nandito lang yan sa ating video natin. Minsan lilitaw, lulubog yung link na yan. Basta hanapin nyo lang dito yung link ng Honor X5C Plus dahil napakamura lang po sa online. Possible, pwede nyo makuha ng 5,000 pesos. 5 to 6,000 pesos for the Honor X5C Plus. Possible, pwede nyo makuha to ng below 5,000 pa kung talagang napakaganda ng timing and sale. Kasi ang magandang balita mga ka-J-Vlog, meron pa kayong discount voucher, additional discount voucher pag galing kayo dito sa ating YouTube video. So, minsan up to 1,000 pesos yung discount niya, napakalaking tulong sa mga consumers natin pag bibili na itong Honor X5C Plus. So, possible sabihin na natin 5,000 pesos ang price tag nito pag sa online nyo binili. Pero syempre, pag sa mall, 7,000 pesos, diba? So, 4GB 128 for that kind of SRP is not a perfect fit. Mas better, mas umo-okay yung 4GB of RAM sa kanyang sale price, kumbaga. So, again, dito sa video natin, pag-uusapan natin ang final verdict ko dito sa Honor X5C Plus, kung sulit ba siya, worth it pa siya ng hard vlog. Next, pag-usapan natin yung, alam mo yung mga nagustuhan ko dito sa Honor X5C Plus, kung bakit isa to sa maganda rin i-consider, i-purchase ngayon 2026 kung makuha nyo siya ng sale, okay? So, kung gusto nyo siya makuha ng mababa, dito lang kayo bibili sa ating product link, okay? So, nandyan lang yung link niyan. Check nyo na lang. Unang-unang pag-usapan natin yung display niya. Sa display, when it comes sa advantage or magandang feature niya for me, yung screen size malaki, 6.74 inches. And when it comes sa needs of brightness, okay din, mataas din. Kasi the disadvantage of this smartphone is TFT siya, hindi siya IPS. TFT kasi for me, when it comes sa Samsung products, talamak yan sa pagiging washout ng display. Hindi nyo ma-feel yung pagka-vibrant ng display pagdating sa TFT. Pero dito kasi sa Honor X5C Plus, hindi ko inakala na TFT pala ginagamit ko. Akala ko IPS. So again, napakaganda ng needs of brightness na even though TFT siya, pag ginamit nyo ito ng actual, sharp, okay naman yung resolution ng display niya, hindi siya washout. Yun yung maganda doon. Pero again, hindi pa rin makumove ang Honor pagdating sa notch display dito. So it's notch display. It is not punch hole. Yun lang isang nakakalungkot dyan. 90Hz refresh rate for me is fine naman for its price. Operating system, medyo nakaka-disappoint din since lumabas so I think nung March, dapat naka Android 16 na siya. So, Android 15 siya with Magic OS 9. So, I don't know kasi wala pa tayong ganong bali-balita sa Honor na nag-update ng kanilang mga budget smartphones sa next na Android. Pero sabihin na natin Android 15 siya, matagal naman siya mga gamit. Pero the sad part is syempre, dapat kung last month na ng first quarter ng 2026, inano nyo na. In-Android 16 nyo na para mas better naman, para hindi na umasa yung mga consumers. Ano ba, mag-update pa ba ako? Maghihintay pa ba ako sa Android 16 or Android 15 na lang ba to ng last na talaga? Ganon, di ba? Pero yun lang naman nakakalungkot sa part dito sa Honor X5C Plus. Processor, major upgrade mga idol pagdating doon sa kanyang predecessor. Kasi si Honor X5B Plus, sobrang sarap itapon pagdating sa performance. Sobrang, ang bagal. Yun lang talaga, ang literal, ang bagal niya. Kasi syempre yung chipset nun is PowerVR GA322. Medyo talaga mabagal yun. Pero dito sa Honor X5C Plus, medyo alam mo, in-upgrade nila. It is powered ng MediaTek Helio G1.
Nakapag-games na ako dito and so far so good naman ang performance niya. Pasado naman siya sa aking performance test when it comes to budget smartphone, okay? And when it comes sa camera niya, again, isa lang talaga lente gumagana diyan. Kung makikita niyo 'yung itsura nito, is mukha siyang iPhone lookalike, 'di ba? Mukha siyang iPhone 16 Pro Max or 15 Pro Max. Pero in reality, isang camera lang po gumagana diyan, which is yung kanyang 50 megapixel main camera. Yung isang secondary lens and I think parang auxiliary lens yan or something. Pero yun, isang camera lang siya, pero the camera performance, maganda ang outcome pagdating talaga sa outdoor. Kung merong maganda yung tama ng lighting. Pero indoor, meron mga konting noise. Front-facing camera, ganun din. Maganda talaga siya pagdating sa outdoor or perfect lighting condition. Indoor, may mga noises tayo. RAM at ROM. Siyempre, ang RAM at ROM, yung RAM lang talaga medyo palpak. Kasi especially for its SRP, hindi na talaga tayo kailangan bumili ng 4 GB of RAM sa presyo na 7K, di ba? Dapat at least 6 GB or 8 GB. Pero I know may mga issue tayo ngayon na medyo mahal daw talaga ang RAM. Kaya expect nyo na mananatili ang 4 GB of RAM ngayong 2026 onwards. Kaya kung makuha nyo siya ng sale price sa 5,000 plus, siguro ina-accept na natin ang 4 GB of RAM sa ganitong presyoan. Kasi dahil nga sa nangyayaring status ngayon na parang nagmamahal na rin ang RAM, 'di ba? Gasolina nga nagmamahal, yung RAM din nagmamahal. Ewan ko ba yung PS5 nga nagmahal pa, imbis na nag-drop price pati yun. Ewan ko ba, lahat na lang nagmamahal ngayon. Kayo na lang ba, minamahal pa ba kayo, 'di ba? Yun lang yun eh. Pero when it comes sa RAM, kumukuha niya siya ng 5K, sige, acceptable pa natin yan. 120 GB of internal storage, the best minimum na talaga natin pwede makuha. Pwede pa kayo makapaglagay ng mga few games dyan. Ako, pag nagigame to sa cost for 120 GB na naka-full download ang Genshin Impact, ayan, 5 games or 4 games na nga lang nalalagay ko pag sa 128. COD, Genshin, Honor of Kings, and Mobile Legends. So, makonti na lang talaga sila. Pero yun, maliit na talaga 128, pero yan na yung pinaka the best minimum na pwede natin makuha. Sa speaker niya, it is powered ng single speaker. Pero when it comes sa loudness, okay naman. Malakas naman siya. Battery, fair din naman yung laki. 5,260 mAh na removable battery with 15 watt fast charging rate. So again, iba I know nalilitan na sa 5K, especially sa ganitong presyo na meron na nag-offer ng 6.5, diba? 7K. Pero specs-wise, performance, 5,200, malaki pa naman yan. Matagal pa rin naman yan malobad. Pero kung talagang in-demand kayo sa battery, hindi talaga para sa inyo to si Honor X5C Plus. Pero kung sa mga day-to-day users lang, na casual users, aabot din ng isang araw to. Tapos yun lang nakakalungkot yung charging rate. Hindi talaga magandang eterno, especially for its SRP. Literal na yan. Even the battery, pag nakuha nyo siya ng SRP, hindi na siya bagay yung 5K kasi usually 6 to 7,000 na yung offer. Yun lang. Ito-turn mo yung 5K sa 15 watts, siguro mga 2 hours, 30 minutes bago siya ma-full charge. Dapat at least talaga 33 watts nang kinukonsider natin sa ganitong presyoan na 5 to 7,000 pesos. Yun lang naman mga ka-J-Vlog, yung mga pros and cons netong si Honor X5C Plus. So sana nakatulong to mga sinabi ko sa inyo kung nagde-decide kayo bilhin itong smartphone na to. So next, explore natin yung design at build quality na to si Honor X5C Plus. So yun nga, as you can see sa design niya, very identical sa iPhone. Like iPhone 15 Pro Max at 16 Pro Max, lalo na yung color nito na natural titanium. Pero in fairness for the design, talagang makakuha to ng attention ng mga consumers. Pag ginamit nyo to, syempre, akalain nila mukha siyang iPhone, di ba? So, sa malayuan mukha talaga siyang iPhone, mga idol. Pero pag palapit ka ng palapit, ay, medyo malaki ng camera, tapos malayo na yung gap, doon nyo na malata hindi siya iPhone. Pero the design,
Okay naman for me. Kung i-rate ko yung design nito, 1 loss and highest ang score ko dito nasa perfect 10. Elegant, simple and elegant lang siya. Matte finish siya overall, napaka-comfortable nito gamitin mga idol, or napaka-comfortable niyang hawakan. Kumbaga, meron lang siya medyo glossiness dito sa camera module, pero the overall build quality niya is matte finish na siya mga idol. And manipis din naman kahit papano si Honor X5C Plus at hindi naman po siya mabigat. So dito sa right side, nandito ang ating power button / fingerprint scanner and yung volume rocker. Sa taas naman is the microphone. Sa left side is yung SIM tray. Sa baba naman ng smartphone, we have here the 3.5mm headphone jack, microphone, Type-C port at yung speaker grills. And sa bibili ng smartphone na to, good news, meron siyang pre-installed na screen protector out of the box. And dito, as you can see naman sa kanyang display, malaki naman yung display niya mga idol, pero syempre, ito yung nakaka-disappoint dyan is the notch display pa rin na ma-offer neto. So sana sa next na Honor X5D Plus is ano na siya, punch hole na, di was better. So the resolution is 720p by 1600. Battery is 5,260 mAh battery capacity. So explore natin yung camera app ni Honor X5C Plus. So sa quality, asahan nyo na pagdating sa outdoor, hindi siya gano'n. Pagdating sa indoor, hindi siya gano'n kaganda. Sa outdoor usapan, as you can see, maganda naman yung mapoprovide na photo quality ni Honor X5C Plus. Ayan, pakita ko sa inyo. Malinaw din naman. The quality is fine. Tapos, explore natin yung camera niya. Ano ba makukuha natin sa camera app neto? So, meron tayo dito 1x for zooming. Meron tayong 2x hanggang 10 times digital zoom tayo dito. Meron tayong Google Lens, flash, and sa settings. Sa settings natin, meron tayong aspect ratio. Ang maganda dito, meron siyang AI photography. So, in rear camera mode, intelligently recognize the shooting scene and recommend the best shooting method for you. So, add watermark. So, yung watermark, ito yung may phone model sa baba ng ating mga photos. Meron tayong portrait mode for background blur. Video mode. So, sa video, ang pinakamax sa resolution niya is 1080p 30 FPS. Meron tayong 2x din. High resolution mode. Okay. Sa front-facing camera naman, we have here 1080p rin. 30 FPS, photo mode, ayan siya. So, as you can see naman, pagdating talaga sa indoor, medyo hindi talaga maganda ang quality niya. And meron tayong portrait mode for background blur. So, yun lang naman mga ka-J-Vlog. As you can see, very simple lang. And the sad part here is wala siyang mode for low light shot. Yun lang naman ang napansin ko. So, yun mga ka-J-Vlog, ang camera app ni Honor X5C Plus. Very simple lang. So, speaker test tayo dito sa Honor X5C Plus. So, again, ito ay meron lang single speaker. So, start tayo. For another content and for today's video, ay share natin yung pros and cons. And ito si Itel A100C. Ito na ba maganda i-consider na budget smartphone ngayon 2026? Tara, pag-usapan natin. Yan, single speaker lang siya. So yun mga ka-G-Vlog, for today's video, another review na naman tayo dito sa Itel A100C. And ngayon pag-uusapan natin yung pros and cons nitong smartphone na to. So dito sa, so as you can see sa speaker niya, hindi siya malakas ng sobra or hindi rin naman siya mahina. Nasa average level siya. Hindi ganun kaganda yung bass quality since single speaker siya. Kaya kung i-rate ko yung speaker nito, 1 ang lowest, 10 ang highest for a price na 5,000 pesos. Ang score ko dito, nasa 7. So, next is biometrics test tayo. Dito sa Honor X5C Plus. So, start tayo. So, pagdating sa fingerprint scanner, fast and accurate naman. Next is face unlock. Ayan. Unlock naman siya. Ayan. Face unlock, fast and accurate. Then mga ka-J-Vlog, ang ating full review dito sa Honor X5C Plus. Pinaka main question, Lord, sulit pa siyang i-purchase. I know maraming magiging 50-50, especially for its SRP na 7,000 pesos.
Pag nakuha nyo siya ng 7K, parang hindi talaga worth it eh. Kaya magandang balita, dito na lang kayo bumili sa ating product link, pwede nyo siya makuha na possible price sa 5,000. Medyo nagiging sulit na siya. Maganda rin naman yung mga ibang may ma-offer ng Honor XYZ Plus, pero minsan may ibang kulang, like yung battery medyo kulang, yung RAM kulang, notch display, single speaker, di ba? Pero kung ikaw tatanong, Lods, sa 5,000 ba pwede na siya? So for me mga idol, for a 5,000 pesos, saktong 5,000, medyo pwede natin siyang i-consider. Kasi especially, yung mga ibang specs naman nito, bagay naman for its sale price. Like yung RAM, like yung chipset, like yung screen size niya, even the battery is okay naman. At napakaganda rin naman ng design nitong si Honor XYZ Plus. I know medyo outdated na to pagdating sa Transsion, pero pagdating sa, alam mo yon, bagong addition ng Honor, talagang gusto nyo na mukhang iPhone lookalike, ito na rin ang maganda i-consider para sa inyo. Ulitin ko, sa SRP niya, medyo hindi tayo okay dyan or magiging skeptical tayo sa SRP niya, lalo na sa kanyang specification, pero kung makuha nyo ito ng sale price, okay siya. So, kung gusto nyo siya makuha ng mura, dito lang kayo bibili sa ating product link. Mura at bagsak presyo lang dyan. At syempre, parati kong pinupush, dito kayo bumili dahil nag-offer po ang YouTube para sa inyo ng discount upon checkout. So, again, sana nakatulong to mga idol kung nag-decide kayo dito sa Honor X5C Plus.